Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Ang kwento na aking ihahandog sa inyo ngayon ay kathang-isip lamang po ng inyong lingkod na aking pamamagatang I'm in love with my dad's best friend. Kung meron po itong katulad sa inyong kwento, ito po ay hindi ko sinasadya. Si Micah, 17 years old at si Sylvester naman ay 46 years old. Hindi pa ipinanganak si Micah ay matalik ng magkaibigan sina Ramon at Sylvestre. Ngunit noong magdalaga na si Micah ay unti-unti itong nakaramdam ng kakaiba sa best friend ng kanyang ama. Tatanggapin kaya ni Ramon si Sylvestre bilang manugang gayong magkaedad lamang sila? I hope you don't mind if I say that I love you. Hi Mikes, andyan ba ang daddy mo? Tanong ni Sylvestre. Hi Sylvestre, hindi pa siya dumating eh. Napakunot ng noo si Sylvestre sa itinawag sa kanya ng batang si Micah. Ayaw na kitang tawaging tito, hindi bagay sa napakagwapo mong mukha. Nakangiting sabi ni Micah noong mapansin nito ang pagtataka ni Sylvestre sa kanyang sinabi. Hindi mo na ba ako igagalang? Nakangiting tanong ni Sylvestre. Ikaw naman, ayaw lang kitang tawaging tito, hindi na kaagad nirerespeto? Mahal na kasi kita at nais kong ikaw ang aking mapangasawa balang araw. Dahil sa tinuran na iyon ng dalagita ay muntik mabuwal si Sylvie sa kanyang kinatatayuan. Ano ba namang yang pinagsasabi mo, bata ka? Sige lang, pagtawanan mo lang ako ngayon. Sinisigurado ko sa'yo, ako ang magiging misis mo pagdating ng panahon. Pairap na sabi ni Micah sabay talikod sa kanilang bisita. Ilang linggo ang nakalipas. Papa, hindi na po dumadalaw dito ang iyong matalik na kaibigan. Napakunot naman ang noo ni Mr. Arisa sa sinabing iyon ng kanyang anak. Ay nako, maghunos dili ka nga dyan anak. Parang hindi ka na gumagalang sa Tito Selve mo ah. Ay nako mama, mag-18 years old na ako. Pwede ko na nga siyang tawaging Sylvie eh. Napailing ang mag-asawang Marites at Ramon sa tinuran ng kanilang anak. Isang hapon, pagkalabas ni Micah sa campus ay si Sylvestre ang kanyang nabungaran. Oh, Sylvie, anong ginagawa mo dito? Namimiss mo ko no? Nakangiting tanong ni Micah. May meeting kasi ang papa mo kaya nakiusap siya sa akin na ako na lamang muna ang magsundo sa iyo. Seryoso ang mukha na tugon ni Sylvie. Aba, ang pagkakataon nga naman. I'm sure, na-miss mo ako kaya pumayag kang sunduin ako no? Kasi ako, miss na miss talaga kita. Walang halong biro yan ha? Sambit ni Micah. Ikaw talagang bata ka. Puro kakalukuhan halapasok na. Mukhang uulan para makarating tayo sa inyo bago bumuhos itong ulan. Sabi ni Sylvie, sabay hawak sa siko ng dalaga at pinagbuksan pa ito ng pintuan ng sasakyan. Ay napaka-sweet mo naman talaga Sylvie. Lalo akong mai-inlove sa'yo niyan eh. Dagdag pa na sambit ng dalaga bago pumasok ito ng sasakyan. Walang kaimik-imik na nagmamaneho itong si Sylvie. Panay naman ang sulyap ng dalaga sa tahimik na kaibigan ng kanyang ama. Maya-maya pa. Sylvie, sabihin mo nga sa akin, bakit ba hindi ka na dumadalaw sa bahay namin? Ayaw mo na ba akong makita? Seryosong tanong ng dalaga. Naging busy lang ako at lagi namang kami nagkikita ng papa mo sa golf club.
Diretso ang paningin sa kalsada na tugon ni Silvestre. Isang gabi, habang naghahapunan ang mag-anak. Papa, maitanong ko lang po, bakla po ba si Silvestre? Diretsong tanong ni Micah sa amang si Ramon. Anak, malapit na akong magalit sa iyo ha. Hindi porket mag-18 ka na ay hindi mo na igagalang ang Tito Selvi mo. Papa naman, hindi naman po sa hindi ko siya iginagalang. Nagtatanong lang po. Bakit po kasi hanggang ngayon wala pa siyang asawa? Ni hindi ko nga nakita nagka-girlfriend yun eh. Biglang nagkatinginan ang mag-asawa sa tinura na iyon ni Micah. Oo nga naman mahal, bakit nga ba wala pang kasintahan iyang kaibigan mo? Kahit ba noong nag-aaral kayo, wala talaga siyang naging girlfriend? Curious naman na tanong ni Marites, ina ni Micah. Nagkaroon yun ng kasintahan, nasa high school pa lamang kami. Kaso, nagkaroon ng mabigat ng karamdaman at pumanaw ito. Simula noon, hindi na siya nagkagusto sa ibang babae. Ang madalas niya ngang sinasabi sa amin na namatay na rin daw ang puso niya kasama ng babaeng pinakamamahal niya. Malungkot na tugon ni Ramon. Wow, grabe namang pag-ibig yan. Ang tagal na noon, hindi niya pa rin nakalimutan yung babae. Sana all, samantalang karamihan, buhay na buhay pa ang kanilang pinangakuan ng pagmamahal ay pinalitan na. Hanga naman ako dyan kay Silvestre. Nakangiting wika ni Marites. Pagkatapos kumain ng mag-anak ay dali-daling pumasok si Micah sa kanyang kwarto. Selve, huwag kang mag-alala. Ako ang reincarnation ng namayapa mong kasintahan. Basta, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, makakasigurado kang hinding-hindi kita iiwanan. Ano mang hirap ang pinagdaanan mo dahil sa pagkawala niya, ay papalitan ko yun ng kaligayahang panghabang buhay. Malungkot na bulong ni Micah sa kanyang sarili. Isang araw, habang naglakad-lakad ang dalaga sa mall, ay nakita niya si Silvestre sa isang jewelry shop, kaya tumakbo siyang palapit dito. Hoy, ano ba yung ginagawa mo dito? Pumipili ka na ba ng singsing para sa kasal natin? Kinikilig na tanong ni Micah, napapitlag naman sa kinatatayuan si Selvi. Nakakagulat ka naman, kasama mo ba ang iyong mga magulang? Kunot noong tanong nito kay Micah. Actually, ako lang mag-isa. Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit dinala ako ng aking mga paa dito. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak mag-molly ngayon eh. Bukas pa kasi ang usapan namin ni Maymay. Siguro, alam ng puso ko na ang dito ka. Pagpapakyut na lahad ni Micah. Dahil sa lakas ng boses ng dalaga, napatingin tuloy sa kanila ang sales lady. Iha, alam ba ng mga magulang mo itong pinagagawa mo? Ano ba ang kasalanan ko sa iyo? Bakit mo ako pinagtitripan? Kung nagkaanak nga lang ako, baka nga mas matanda pa sa iyo eh. Sabi ni Silvestre pagkatapos manotis ang mapanghusgang tingin ng sales lady. Sabay akbay sa dalaga at iginiya na ito palabas ng jewelry shop. Okay, since burning up mo naman yung anak-anak na yan, pwede bang magtanong? Bakit ba hindi ka pa nag-aasawa? Hinihintay mo ba ang paglaki ko? I'm sure pag dumating na ako sa tamang edad ay magpapaalam ka na sa papa ko at hihingiin mo na ang aking mga kamay para iyong mapangasawa, hindi ba? Napabuntong hininga ng malalim si Selvi at nagpatiuna na itong maglakad. Sandali lang, seryoso talaga ako. Mahal kita at handa akong pagsilbihan ka. Napatawang aso si Selvi. Talaga ba? Kung sakali bang ikaw ang aking mapapangasawa, kaya mo ba akong ipagmalaki sa iyong mga kaibigan, gayong mas matanda ako sa iyo at kaedad ko lamang ang iyong ama?
Seryosong tanong nito kay Micah. Oo, kayang-kaya kita ipagmalaki sa buong mundo. Tatanggapin mo na ba ako bilang girlfriend mo? Nakangiting sabi ng dalaga. Ano ba talaga ang sadya mo dito? Tara, puntahan na natin tapos ihahatid na kita sa inyo. Or else, sasabihin ko sa papa mo itong pinagagawa mo. Ay, bet ko yan. Sige, sabihin natin kay papa na nagmamahalan tayong dalawa. Malawak ang ngisi na sabi ni Micah. Nako, wala akong makuhang matinong pananalita sa iyong bata ka, kaya bahala ka na dito, aalis na ako. Tika Selvi, hindi mo pa nga sinagot ang aking katanungan. Ano nga kasi ang ginagawa mo doon sa jewelry shop na iyon? Kinausap ako ng aking kapatid na tumingin ng magandang singsing para sa kasintahan niya. O, okay na ba tayo? Pwede na ba akong umalis? Yun lang ang sinabi ni Selvi at mabilis na itong umalis sa harapan ng dalaga na iwan namang nakanganga si Micah. Isang hapon, si Selvi ang nabungaran ni Micah paglabas niya ng university. Wow, ikaw na naman. Tinawagan ka ba ni Papa o kusa mo talaga na sunduin ako? Sakay na. Tinawagan ako ng Papa mo na isabay na lamang kita dahil nalaman niyang malapit dito ang meeting ko. Sabi ni Selvi. Asus, ikaw talaga. Alam kong sinadya mong makipag-meeting malapit dito para masundo mo ko. Aminin. Panunukso ni Micah na nagpapula sa mukha ni Silvestre. Sabi ko na nga ba? Halata kitang-kita ang pamumula ng iyong makikinis na mga pisngi. Bakit ayaw mo na lang kasi aminin na mahal mo rin ako? Micah, mahal naman talaga kita dahil parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Sayang nga lang at wala ako dito sa Pinas noong bininyagan ka. Di sana ninong mo ako ngayon. Seryoso ang mukha na tugon ni Selvi. Hindi mo ba naisip na gumawa talaga si Lord ng paraan na hindi kita maging ninong? Dahil paano na lamang kung naging ninong kita, tapos ma-realize mo na nais mo pala ako makasama habang buhay? Sabi ni Micah, sabay hawak sa braso ni Selvi na nakahawak sa manibela. Sa gulat nito ay bigla nitong natapakan ang brake ng sasakyan. Ano ba, Micah? Naghahanap ka ba talaga ng aksidente? Biglang sambit ni Selvi. Hala, hinawakan ka lang, maa-aksidente ka agad. Bakit ba kasi bigla mong inapakan yung brake? Nakuryente ka ba dahil sa init ng aking mga palad? Diretsong tanong ni Micah. Alam mo ikaw bata ka, namimihasa ka na ha. Nagulat lang ako sa ginawa mo, yun lang. Hindi na alam ni Selvi kung paano niya idipinsa ang kanyang sarili. Na-awkward na talaga ito sa sobrang vocal nitong si Micah tungkol sa pagmamahal nito sa kanya. O sige po, hindi ko na uulitin. Sorry. Pagpapakyut nito. Papalapit na ang 18th birthday ni Micah at inaayos na nila ang kanyang magiging entourage. Papa, gusto ko po na si Selvi ang aking magiging escort. Sabi ni Micah, napakunot naman ng noo si Ramon. Anak, bakit naman ang Tito Selvi mo pa ang napili mo? Wala ka bang kaibigan na pwedeng mag-escort sa'yo? Hindi ba matagal nang nangligaw sa'yo yang si Michael? Bakit hindi na lamang siya ang kunin mong escort? Nagtatakang tanong ni Ramon na may kasamang suggestion. Papa, Mama, mainam na po yan para wala pong magtatampo. Lahat kasi nais mag-escort sa akin. At si Michael po, hindi na po, tumigil na po yun. Dahil natuklasan niyang lalaki rin pala ang gusto niya. Agik-ik na lahad ni Micah.
Isang hapon, habang tahimik na nakaupo si Marites sa kanilang hardin, ay dahan-dahang lumapit itong si Maika. Mama, pwede ko po ba kayong makausap? Sana lang po hindi kayo magagalit sa aking sasabihin sa inyo. Anak, alam mo namang handang makinig itong aking puso at tenga anuman ang iyong sasabihin. Ano ba yun? Tomboy ka ba? Nakangiting tugon at tanong ng ginang. Mama naman hindi po, lalaki po talaga ang gusto ko at iyon ay si Sylvie po. Seryosong nakatitig si Maika sa ina. Napatitig ng diretso si Marites sa mata ng kanyang anak. Tama ba ang naririnig ko, Maika? Biglang tanong ng ina. Opo, Mama. Mahal na mahal ko po talaga si Sylvie. Hindi ko nga lang po alam kung kailan ito nag-umpisa. Kaso lang, habang tumatagal, lalong lumalalim po talaga ang aking pagtingin sa kanya. Walang makuhang salita si Marites para sabihin sa kanyang anak. Mama, mag-80 na po ako in 3 days. Kaya pagkatapos ng party, aaminin ko na kay Papa ang aking nararamdaman para kay Sylvie. Alam ba ito ng Tito Sylvie mo? Tarantang tanong ni Marites. Matagal ko na pong sinasabi sa kanya pero hindi po siya naniniwala. Ang akala niya ay ginugod time ko lang talaga siya. Alam mo bang minsan nga, sinabi niya sa akin na nanghihinayang daw siya na wala siya dito sa Pinas noong ipinanganak at bininyagan ako. Dapat nga daw, ninong ko siya Mabuti na lamang talaga at wala siya dito noong mga panahong iyon. Dahil kung nagkataon, siguradong guguho ang aking mundo. Napayakap na lamang si Marites sa kanyang anak dahil sa tinura nito. Naramdaman ni Marites ang struggle ng kanyang unika iha. Anak, walang masama dyan sa nararamdaman mo, ngunit matalik na magkaibigan ang tito at ang papa mo. Huwag mo na munang ipagtapat yan sa papa mo, baka hindi niya matanggap. Isa pa, hindi natin alam kung magugustuhan ka rin ng Tito Sylvie mo. Ay nako mama, alam ko po na mahal niya ako. Alam niyo po ba, noong huli niya akong sinundo, hinawakan ko lang siya sa braso, natapakan niya kaya ang brake ng sasakyan. Mukhang nakuryente po. Anak, hindi naman sa dinidiscourage kita pero tayong mga nagmamahal, lahat ng kilos ng mga mahal natin ay binibigyan natin ng mali siya, kahit hindi naman iyon ang ibig sabihin. Basta mama, nararamdaman kong mahal niya rin ako, dahil kung hindi, bakit wala pa rin siyang asawa hanggang ngayon? Iha, paano kung tama ka na bakla nga ang Tito Sylvie mo, kaya ayaw niyang mag-asawa? Baka kontento na siya na lagi niyang kasama ang lalaking nais niya. Baka nga mahal niya ang iyong ama dahil lagi sila ang magkasama. And take note ha, ang papa mo lang talaga ang malapit sa kanya. Ay nako mama, paanong hindi dumidikit yan kay papa? Anak nga ni papa ang nais niyang mapangasawa. Nagkatawanan ang mag-ina sa tinura na iyon ni Maika nang biglang lumapit sa dalawa ang kanilang padre de pamilya. Ano naman ang pinagkukwentuhan ng aking mag-ina? Sino naman ang inyong pinagchichismisan? Naku mahal, tandaan mo na Marites ang iyong pangalan kaya umayos ka dyan. Biro ni Papa Ramon. Ay naku anak, itong tatay mo talaga, bakit kaya lagi na lamang pinagdidiskitahan ang aking pangalan? Sabi ni Marites, sabay kindat sa kanyang anak. Naku Ramon, ano na naman ang narinig mo na pinag-uusapan naming mag-ina para madali mo na naman ang aking pangalan? Kunwaring inis na tanong ni Marites sa kanyang asawa. Bakit? Magtatanong ba ako kung narinig ko ang inyong pinag-uusapan? Tawa niyo lang ang aking naabutan
Birong nakataas ang kilay na tugon ni Ramon. Ganito kung magbiruan at magkwentuhan ang tatlo, para lang talaga silang magkaibigan. Madalas nga ay si Micah ang takbuhan ng dalawa kapag meron silang hindi pagkakaunawaang mag-asawa. Dumating na nga ang matagal nang inaantay ni Micah, ang kanyang 18th birthday. Mama, napakagwapo naman po ng aking escort. Kinikilig na bulong ni Micah sa kanyang ina. Biglang napaiktad ang dalaga dahil kinurot ito ng kanyang ina sa tagiliran. Ikaw ha, huwag masyadong magpahalata. Hayaan mo siya ang mangligaw sa'yo. Kaloko ka. Bulong na tugon ni Marites. Ay naku mother dear, kung aantayin kong siya ang mangligaw sa akin, baka uugod-ugod na lamang ako ay hindi talaga yan magtatapat sa akin. Takot yata yan kay Papa. Maya-maya pa ay lumapit na si Ramon sa nagtatawanan niyang mag-ina. Kayong dalawa, umayos nga kayo dyan. Marami tayo dito, baka naman isipin ng ating mga bisita na sila ang inyong pinagtatawanan. Saway ni Ramon sa kanyang mag-ina. Aba mahal, ikaw naman talaga ang aming pinagtatawanan. Kita mo nga yung iyong sarili. Kaarawan lang ito ng iyong anak pero parang hindi ka na maihi dyan. Umupo ka nga. Ano na lang kaya ang mararamdaman mo kung ikakasal na itong anak mo? Tingnan mo yung escort ng anak mo. Behave doon sa isang sulok. Natatawang pang-aasar ni Mama Marites sa kanyang hindi mapakali na asawa. Mahal, sinasabi ko sa'yo, wag na wag mong mabanggit-banggit ang kasal-kasal na yan. Dahil malayo pang mangyari yun. Sisiguraduhin ko sa'yo na dadaan sa butas ng karayom ang lalaking nais umagaw nitong aking anak sa'kin. Seryosong tugon ni Ramon. Napasulyap ng lihim si Marites sa kanyang anak habang napakagatlabi naman si Micah sa tinura na iyon ng kanyang papa. Noong matapos na magsayawan ang mga entourage ay si Ramon ang first dance ni Micah. Anak, ganap ka ng dalaga. Sana, huwag ka munang mag-asawa. Tapusin mo muna ang iyong pag-aaral tapos magtrabaho ka. Huwag ka rin munang umalis sa bahay para makaipon ka at maipon mo ang iyong mga sahod. Tapos mag-travel ka kahit saan mo gusto. Maluha-luhang sabi ni Ramon. Papa naman, birthday ko lamang po ito. Kung makaiyak ka naman dyan. Oo naman po, pangako ko po tatapusin ko talaga ang aking pag-aaral at pangako, hindi po muna ako aalis sa poder ninyo hanggang sa palayasin ninyo ako ni Mama. Pero kapag nag-asawa na po ako, syempre, kailangan ko na po sumama sa aking magiging asawa. Anak, kasasabi ko lang kanina na ayaw kong marinig ang salitang pag-aasawa. Pagkatapos sabihin iyon ni Ramon ay ibinigay na nito ang anak sa escort nitong si Silvestre upang maisayaw naman ang celebrant. Napatingin si Micah sa kanyang ina at nakita niyang kumindat sa kanya ang napakabait niyang mama. O ayan, ganap na akong dalaga ha. Baka naman sasabihin mo pa rin sa akin na bata pa ako. Pwede na nga tayong magpakasal. Agik-ik ni Micah kaya natawa na rin si Silvestre. Ikaw talaga, puro kalukuhan ang lumalabas dyan sa bibig mo. Umiiling-iling na tugon ni Silve. Hindi mawala-wala sa paningin ni Marites ang dalawa para bang sinusuri ang bawat galaw ng matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Silve, total, birthday ko naman. Pwede bang maging honest ka dito sa itatanong ko sa'yo? Bakit nga ba wala ka pang asawa? Pangalawa, hindi mo ba talaga ako gusto? Pangatlo, kaya mo ba akong ipagmalaki sa lahat kung maging kasintahan mo ko? Micah,
Ano bang klaseng mga katanungan yan? Yung una lang ang sasagutin ko. Namatay na ang puso ko kasabay ng pagkamatay ng kasintahan ko 20 years ago. Malungkot na tugon ni Silvestre. Natapos ang parting iyon na naiwang palaisipan ang kasagutan sa katanungan ni Micah. Lumipas ang mga linggo, tanging si Selby lamang ang laman ng isip ni Micah. Maya-maya pa ay kinausap niya muli ang kanyang ina. Mama, sabihin ko na kaya kay Papa na kumbinsihin si Selby na pakasalan ako. Nang laki ang mga mata ni Marites sa winika ng kanyang anak. Hoy, ikaw bata ka ha? Gusto mo ba talaga na magka-heart attack yung ama mo? Hindi pa nga yun handa na mag-asawa ka. Tapos, gugulatin mo pa na yung matalik niyang kaibigan ang nais mong mapangasawa? Nako, maghunos dili ka nga dyan? Nang didilat ang mga mata na tugon ni Marites. Isang hapon. Mabuti naman at naisip mo kong dalawin. Miss na kaya kita. Seryosong lahad ni Micah noong mapagbuksan nito si Sylvie ng pintuan. Napangiti naman si Silvestre sa salubong na bati sa kanya ni Micah. Tinawagan ako ng papa mo. May sasabihin daw, andyan ba siya? Nakangiting tugon at tanong ni Sylvie. Wala, pero ako andito. Kunwaring pagmamaktol ni Micah. O Selvi, andyan ka pala. Tumawag si Ramon, medyo malate daw siya. Anak, ikaw na muna ang bahala dyan sa tito mo ha? Sabi ni Marites, sabay kindat sa anak at lihim namang ngumiti ang anak sa kanyang mama. Bakit pinagpapawisan ka? Aminin mo na kasi sa akin na mahal mo rin ako para matapos na ang paghihirap mo. Micah, hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Maaari ngang mahal mo ko bilang tito na misinterpret mo lang yung nararamdaman mo o kaya puppy love lang yan. Wow, puppy love talaga? Unti-unti ko nga itong nararamdaman sa'yo. Matagal ko nang alam na true love itong nararamdaman ko at hindi na ako bata. Sige, sabihin natin na totoo yung nararamdaman mo. Sa palagay mo ba, kaya mo akong ipagmalaki sa iyong mga kaibigan? Hindi mo ba ako ikakahiya? At ang papa mo, sa palagay mo ba, matutuwa? Kaya kalimutan mo na yung nararamdaman mo sa akin. Maraming nagagandahang lalaki na kasing edad mo na may gusto sa'yo. Bakit hindi ka pumili sa kanila? O kaya bigyan mo silang lahat ng pagkakataon na mapatunayan ang kanilang hangarin na makuha yung puso mo. Mahabang paliwanag ni Sylvie. Sige, titigil ako sa isang kondisyon. Nakangiti na sabi ni Micah. Anong kondisyon? Kunot noong tanong ni Sylvie. Halika, tumingin ka ng diretso sa mga mata ko. Titigan mo ang mga ito, tapos sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal, ni hindi mo ako gusto. Sabi ni Micah habang hawak-hawak nito ang dalawang kamay ni Silvestre. Halos magkadikit na ang kanilang katawan. Ramdam ni Micah ang pagkailang ni Sylvie kaya lalo niyang hinigpitan ang pagkakapit sa mga kamay nito. Habang nagtitigan ang dalawa, ay biglang bumukas ang gate at si Ramon ang iniluwa ng gate na iyon. Laking gulat ng dalawa nang biglang may dumapo na kamao sa mukha ni Sylvie. Papa! Awat ni Micah. Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita tapos aahasin mo itong anak ko? Galit na sabi ni Ramon. Oo, wala naman. Anong wala? Pagputol ni Ramon sa sasabihin pa sana ni Sylvie. Ano yung nakita ko? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung gaano kalagkit ang iyong mga tingin sa aking anak. Binabalaan kita, huwag na huwag ka nang magpapakita dito sa pamamahay ko ha? Galit na banta ni Ramon. Tika, ano ba ang nangyayari dito? Ramon, huminahon ka nga.
Huminahon, Marites. Alam mo ba kung ano ang nangyayari dito? Inaaswang ng taong ito ang anak natin. Galit na pananalita ni Ramon. Napanganga na lamang si Marites sa katanungan na ito ng kanyang asawa, kaya sinalo na kaagad ni Micah ang kanyang ina. Papa, wala naman po kaming ginagawang masama. Naiiyak na sabi ni Micah. Tumahimik ka. Ito ba ang dahilan kung bakit tinatawag mo na lamang siya ng pangalan instead of Tito? Nagulat si Micah dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang galit na galit ang kanyang ama. Pare, magpapaliwanag ako. Mahinahong sabi ni Sylvie. Pare? Oo nga, pare ha? Kung hahayaan ba kitang makipagrelasyon sa anak ko at kayo nga ang magkaasawahan, ano ang itawag mo sa akin? Pare o papa? Nang didilat na tanong ni Ramon, biglang natawa si Marites sa tinura na iyon ng kaniyang asawa. Simpleng napatawa na rin si Sylvie at pabirong sumagot. Depende kung saan ka comfortable. Pwede rin namang papa, pwede rin pare. Hindi na napigilan ni Marites ang kanyang sarili na humagalpak ng tawa. Ganoon din si Sylvie. Tawa na ito ng tawa kahit dumudugo ang kanyang bibig. Oo nga naman, Sylvie. Alam mo, hindi ako papayag na mama ang itawag mo sa akin. 6 na taon kaya ang tanda mo sa akin. Maluha-luhang tawa na sabat ni Marites. Natawa na rin si Ramon. Hayop ka pare, 28 ang tanda mo sa anak ko. Sana nag-anak ka na lang at yun na lang ang ipapakasal mo sa anak ko. Papa, ako lang naman po kasi talaga ang may gusto sa kanya. Ako lang ang nagpupumilit. Yung nakita mo kanina, ako ang may pakana noon dahil nais kong titigan niya ang mga mata ko at sabihin sa akin na hindi niya ako mahal. Hindi ko naman akalain na susulpot ka. Kasalanan ko pa pala na nahuli ko ang iyong kalukuhan. Seryosong tanong ni Ramon. Papa, hindi ko naman po kayo sinisisi at hindi po ako nagbibiro. Mahal ko po talaga itong best friend mo. Bahala ko naman talaga sabihin sa inyo ni Mama, kaso lang gusto ko munang mapasagot itong si Sylvie. Ayaw niya kasi sa akin eh. Naiiyak na lahad ni Micah. Parang kinurot naman ang puso ni Ramon sa tinura na iyon ng kanyang anak, kaya nilapitan niya ito't niyakap. Sige Sylvie, para matapos na ang usapang ito, ano ang tingin mo sa aking anak? At ano ang masasabi mo sa kanyang nararamdaman sa'yo? Gusto ko ng totoong sagot. Diretsahin mo na ang anak ko sa harapan naming mag-asawa. Seryosong wika ni Ramon. Nakakahiya man dahil napakabata ni Micah, ngunit aaminin kong mahal ko siya ng buong puso. Dati, ang akala ko natutuwa lang talaga ako sa kakyutan niya. Ngunit noong tumatagal, lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Nais ko talagang itago itong naramdaman ko, ngunit lalo naman nagsusumigaw itong aking puso. Napaluhang tugon ni Sylvie. Napaiyak naman si Ramon sa tugon ng kanyang kaibigan. Ngunit nagulat ang tatlo nang biglang bumulahaw ng iyak itong si Micah. Salamat po, Papa. Ang tagal ko na po kasing sinasabi ito kay Sylvie na mahal ko siya. Pero hindi po siya naniwala at ayaw niyang umamin na mahal niya ako. Ikaw lang pala ang makapagpapaamin sa kanya. Halos hindi maintindihan ang pananalita ni Micah dahil sa sobrang emosyon na kanyang naramdaman. Simula noon ay si Sylvie na ang naghahatid sundo kay Micah sa university na pinapasukan nito. Daddy mo? Tanong ng bagong kaklase. Nope.
This is Sylvie and he is my boyfriend. Buong pagmamalaking tugon ni Micah sabay hawak sa braso ni Silvestre. Napataas naman ang kilay ng kausap. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa buong kampus ang relasyon ni Micah kay Sylvie. At noong marinig ni Micah ang usap-usapan ng nag-uumpukang kababaihan, Tika, anong masama kung matanda ang aking kasintahan? Gusto nyo ng chismis? Sige, bibigyan ko pa kayo ng pag-uusapan ninyo. Si Sylvie at ang daddy ko ay matalik na magkaibigan mula noong elementarya. Muntikan ko pa nga siyang maging nenong At sinuntok rin ng dad ko si Sylvie noong naabutan niyang magkatitigan kami. Ang akala kasi ng daddy ko, inaaswang ako ng best friend niya. Pero kalaunan, pumayag na rin naman ang mga parents ko dahil mahal nila ako. Bukod kasi sa napakagwapo ni Sylvie, ay single ito at kaya niya akong buhayin. Higit sa lahat, wala kaming naaapakang tao at hindi namin tinatago ang aming relasyon. Meron nga dyan, patagong kumakabit sa matandang may asawa. So, alin ang nakakahiya? Hindi ako mapanghusgang tao at hindi kita huhusgahan. Lahat naman kasi ng ginagawa natin sa buhay ay may dahilan. It just happened. I fall in love with my dad's best friend. And take note, my parents has no problem with my relationship with Sylvie at all. Mataray na wika ni Micah na may halong pagmamalaki. Baby, may party ang kumpanya namin bukas ng gabi. Gusto kitang isama. Sabi ni Sylvie na ikinatuwa naman ni Micah kaya pagdating ng bahay ay dali-dali itong tumakbo sa kanyang ina. Mama, samahan mo ako bumili ng damit para isuot bukas sa party nila Sylvie? Sige anak, tamang-tama, bibili rin ako ng aking maisuot. Aatin rin kasi kami ng papa mo bukas sa party na iyon. Masayang tugon ni Mama Marites. Kinagabihan sa party, masayang naglalakad si Micah habang ka-holding hands si Sylvie nang may isang tatrabahong sumalubong sa kanila. Hello there, is she your daughter? Nakangiting tanong ng babae. Hindi kaagad nakasagot si Sylvie dahil sa may nagsisilapitang kababaihan. Hoy, ano ka ba? Single yan si Sylvie. Marami kayang nagtatangkang bumingwit dito. Masayang sabi ng isang babae. Alam ko naman, bakit? Hindi ba magkakaanak ang walang asawa? Sabay ismid na sabi ng isang babae. So Silvestre, tell us, who is this gorgeous young lady? Tanong ng isang babae. Bago pa man nakasagot si Silvestre ay may isa pang babaeng biglang nagsalita. Don't tell me na girlfriend mo to ha, mawiwindang ako. Sabi ng babae. Malaki ang ngiti ni Micah habang iniintay ang kasagutan ng kasintahang si Sylvie. Ito ang nag-iisang anak ni Ramon Arisa. Inaya ko para may kadate naman ako. Tugon ni Silvestre. Napalitan ng lungkot ang kaninang matamis na ngiti ni Micah dahil iba ang sinabi ni Silvestre sa kanyang inaasahan. Dahan-dahang kumawala ang kamay ni Micah sa pagkakahawak sa kamay ni Sylvie. Dahil nga nabisi na ito sa pagkikipag-usap sa kanyang mga kasamahan ay hindi na nito namalayan na nawawala na si Micah sa kanyang tabi. Nag-iikot si Micah upang hanapin ang kanyang mga magulang. Noong hindi niya ito makita, kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan ang ina. Mama, saan po kayo banda? Tanong ni Micah. Anak, hindi kami nakapunta. Tinatamad ang papa mo. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Tugon ni Mama Marites. Mama, pwede po ba sunduin mo na ako dito? Please, now na.
May problema ka ba, anak? Nag-aalalang tanong ni Marites. Please, bilisan niyo po, Mama. Saka ko na lamang po sasabihin. Anak, nagka-problema ba kayo ni Sylvie? Asaan ba siya? Magpahatid ka na lang dito. Mama, busy po siya. Sunduin niyo na po ako, please. Habang nagmamaniho ang ama pa uwi. Papa, gusto ko po magpunta kay Lola. Nagulat ang mag-asawa sa biglang desisyon ni Micah. Sa Lola Marini mo? Aba anak, baka nakalimutan mong hindi Cubao ang Switzerland ha? Malayo yun. Nagka-problema ba kayo ni Sylvie? Kunot noong tanong ng amang si Ramon. Wala po, Papa. Narealize ko lang po na hindi pala talaga ako bagay sa kanya. Magkaiba po ang aming mundo. Malungkot na tugon ng dalaga. Maya-maya pa'y nag-ring ang cellphone ni Micah at si Sylvie ang tumatawag. Hindi mo ba sasagutin yan? Bakit hindi niya alam na umalis ka doon? Nagtatakang tanong ng ina. Hindi sumagot ang dalaga, sabay turn off ng kanyang cellphone. Maya-maya pa ang cellphone naman ni Ramon ang nag-ring. Please, Papa, huwag niyo pong sagutin. Nagtataka man si Ramon sa pakiusap ng anak ay hindi na ito nagtanong at sinunod na lamang ang pakiusap ni Micah. Nakalimang ring ang cellphone ni Ramon bago nag-ring ang cellphone ni Marites. At katulad ni Ramon, hindi rin sinagot ni Marites ang kanyang cellphone. 10:00 ng gabi nang makarinig ang mang-asawa ng sunod-sunod na doorbell. Pare, andito na ba si Micah? Hindi ko kasi siya mahanap doon sa party. Tinatawagan ko ang kanyang cellphone ngunit hindi niya sinasagot. Tumatawag rin ako sa inyong mag-asawa. Ngunit, I don't know kung naririnig niyo ba o ano. Nag-aalala ako pare kaya andito ako. Hindi ko talaga alam kung bakit iniwan niya ako doon sa party. Pinagpapawisan na lahad ni Silvestre. Pumasok ka. Gusto man kitang umbagin ngayon ngunit nais kong malaman ang dahilan kung bakit biglang nagpasundo ang anak ko at nais lumipad kaagad papuntang Switzerland. Nang laki ang mga mata ni Silvestre sa narinig mula sa matalik na kaibigan. Pare, nais ko siyang makausap. Please. Sinabi ko na sa kanya na andito ka ngunit ayaw kanyang kausapin. Sabat ni Marites. Umuwi ka na. Hayaan mo na munang mag-isip ang anak ko. Sabi ni Ramon. Umalis na malungkot si Sylvie. Nagtataka ito, sumakit na nga ang kanyang ulo sa kakaisip kung ano ang kanyang nagawang kasalanan sa batang kasintahan. Hindi nakatulog si Sylvie, kaya maaga itong nagpunta sa tahanan ng mga Arisa. Ay sir, kanina pang 5 PM po umalis ang mag-asawa kasama po si Micah. Sabi ng kasambahay, napakunot ng noo si Sylvie. Maagang umalis? Saan sila nagpunta? Gulat na tanong ni Silvestre. Ihahatid po yata sa airport si Micah sir, papuntang Switzerland. 8:45 AM daw po ang flight. Nang lamig ang buong katawan ni Sylvie sa narinig mula sa kasambahay, kaya dali-dali itong sumakay sa kanyang sasakyan upang magtungo sa airport. Ngunit masyadong matraffic dahil rush hour. Huli na ang lahat dahil nakaalis na ang eroplanong papuntang Switzerland. Napaiyak si Sylvie. Disappointed siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nagpalamig muna siya sa tabing dagat. Nag-isip-isip kung ano ang tamang gawin. Pagkalipas ng 3 oras ay nakapagpasya itong bumalik sa tahanan ng mga Arisa. Sabado noon, kaya nasa bahay lamang ang mag-asawa. Pare, mababaliw yata ako. Ano ba ang problema ni Micah? Bakit siya umalis doon sa party? Tapos ngayon, lumipad papunta ng Switzerland?
May nagawa o may nasabi ba akong mali sa kanya? Please pare, sabihin mo naman sa akin, baka naman may nasabi sa inyo si Micah. Naiiyak na pakiusap ni Sylvie. Naawa naman si Ramon sa kaibigan kaya pinapasok niya ito. Ano nga ba talaga ang nangyari sa inyo ng anak ko, Sylvie? Pare, magkakaganito ba ako kung alam ko kung ano talaga ang nangyari sa amin? Basta na lamang siya umalis sa party. Parang awa nyo na sa akin, pare. Pwede bang ibigay nyo sa akin ang address ng mami mo doon sa Switzerland? Nais ko lang talaga malaman kung ano ang naging kasalanan ko sa kanya. Hindi ko naman siya pipilitin na bumalik sa akin kung natauhan siya na hindi naman pala niya talaga ako mahal. Umiiyak na pakiusap ni Sylvie. Dahil alam ni Ramon kung gaano naghirap ang kaibigan noong namatay ang kaisa-isang kasintahan nito, kaya napilitan itong ibigay ang kinaroroonan ng kanyang anak. Kahit nakiusap si Micah sa kanilang mag-asawa na wag ipaalam kay Sylvie kung saan siya. Naramdaman ni Ramon ang pag-ibig ng kaibigan sa kanyang anak. Naiyak naman si Marites sa awa sa kanilang kaibigan. Mahal, ibigay mo na. Kung wala kang tiwala dito sa kaibigan mo, di samahan natin siya. Suhestyon ni Marites. Napabuntong hininga si Ramon. No, hindi tayo sasama, mahal. Hahayaan natin silang resolbahin kung ano man ang hindi nila pagkakaunawaan. May tiwala ako dito sa kaibigan kong to. At nasa tamang edad na rin naman ang ating anak. Kaya naman ako pumayag na magpunta yun ng Switzerland ay upang makasama niya na rin ang mami. Dahil lagi rin naman sinasabi sa akin ni mami na namiss na niya ang kanyang nag-iisang apo. Sabi ni Ramon sabay tapik sa balikat ni Silvestre. Pagkapasok ni Sylvie sa kanyang sasakyan ay wala itong sinayang na panahon. Nag-book kaagad ito ng ticket papuntang Switzerland. Dahil gabi pa naman ang kanyang flight, dali-dali itong umuwi para makapag-impake ng kanyang gamit. Kahit antok na antok ito ay mas piniling wag matulog. Natatakot siya na baka mapahimbing ang kanyang tulog at maiwan pa ng eroplano. Noong malaman ng mga magulang ni Micah na gabi pa pala ang flight ni Sylvie ay nag-volunteer ang mga ito na sila na ang maghatid dito sa airport. Maraming salamat sa inyong tiwala. Nakangiting sabi ni Sylvie. O ayan, bumalik na ang sigla niyang sa mukha mo kahit halata namang wala kang tulog. Good luck, Sylvie. Nakangiting sabi ni Marites. Sa Switzerland, napatanga si Micah noong mamukhaan ang taong nasa pintuan at kausap ng kanyang lula. Noong mapansin ni Sylvie na may nilalang na nakatayo hindi kalayuan sa kanila, ay dali-dali niya itong nilapitan at niyakap ng pagkahigpit-higpit. Bakit mo ako iniwan? Bulong nito sa tainga ni Micah. Nabato naman ang dalaga sa kanyang kinatatayuan, napabalik lamang ito sa wisyo noong napadako ang kanyang mga mata sa kanyang lula. O siya, magluto na muna ako para makapag-usap kayo ng maayos. Nakangiting wika ni Lola. Hoy, bakit andito ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Micah. Tika, Grandma, kilala mo ba ang taong ito? Baling ni Micah sa kanyang lola, kaya napabalik si Lola Marini at hinawakan sa mukha ang kanyang apong nagmamaktol. Iha, ipapaalala ko lamang sa'yo na itong si Silvestre at ang iyong ama ay matalik na magkaibigan at magkapitbahay kami noong mga elementarya pa lamang sila. Nakangiting tugon ni Lola Marini at nagtuloy na ito sa kusina. Ano nga ang ginagawa mo dito? Pagmamaktol na tanong ni Micah. Nakangiti naman si Sylvie. Hindi ba dapat ako ang magtanong sa iyo niyan? Bakit ka andito?
Bakit bigla kang nawala sa party? Ni hindi ka man lamang nag-abala na sagutin ang tawag ko. Pwede ko bang malaman kung ano ang problema natin? May nagawa ba o nasabi akong mali sa'yo? Malumanay na tanong ni Silvestre. Lumayo ako kasi napatunayan kong hindi mo naman talaga ako mahal. Talaga? Paano mo naman napatunayan na hindi kita mahal? Hindi ba nga tinanggap ko ng maluwag sa kalooban yung malakas na suntok ng papa mo? Hindi pa ba sapat sa'yo yun na inamin ko ang pag-ibig ko sa'yo sa harapan mismo ng mga magulang mo? Bakit? Noong tinanong ka ng mga kasamahan mo kung sino ako, bakit hindi mo masabi sa kanila na girlfriend mo ko? Ibig sabihin, kinahihiya mo talaga ako. Dati, tinanong mo ako kung hindi ba kita ikahihiya sa mga kakilala ko. Diba? Pinatunayan ko sa'yo noong one time, noong hinatid mo ako or sinundo mo ba ako noon? Noong may nagtanong sa akin kung daddy kita, diba? Sabi ko na boyfriend kita? Yun pala, ako naman ang ikinahihiya mo at nakalimutan mo pa nga na kasama ako dahil nag-i-enjoy ka sa presensya ng mga nagagandahang babae na nakapaligid at nais mamingwit sa'yo. Napabuntong hininga si Sylvie dahil sa mga sinabi ni Micah. Baby, alam kong kumawala ka sa kamay ko. Binitawan kita dahil akala ko makikipagkamayan ka lamang sa mga nakapaligid sa atin. Alam mo bang halos 2 oras akong naghahanap sa'yo doon sa party? Ngunit hindi kita makita kaya tinawagan ko ang sipi mo. Ni hindi mo man lamang sinagot at pinatayan mo pa ako. Tinawagan ko nga rin ng maraming beses ang iyong mga magulang pero hindi rin naman nila sinagot. You don't have any idea kung gaano ang takot na naramdaman ko noong hindi kita makita sa party. Tapos, hindi mo pa ako kinausap noong nagpunta ako sa bahay ninyo. Alam mo bang hindi ako nakatulog noong gabing iyon? Nagpunta ka agad ako sa bahay ninyo 6:00 pa lamang ng umaga. Ang sabi naman ng inyong kasambahay, 5:00 pa lamang nakaalis na kayo. Grabe ang takot ko noong nalaman kong nakaalis ka na. Sobra-sobra ang pagmamakaawa ko sa mga magulang mo. Naiiyak na lahad ni Silvestre. Bakit nga hindi mo ako maipakilala sa kanila? Bakit sabi mo na anak lamang ako ni Ramon Ariza? Mahirap ba para sa'yo na sabihin sa kanila na ako ang nagmamay-ari ng puso mo? Kung ganon kahirap para sa'yo na aminin kung sino talaga ako sa buhay mo, ibig sabihin, hindi mo talaga ako mahal. Umiiyak na sabi ni Micah. Napangiti muli si Sylvie. Baby, nais ko kasi na magkaroon ng party para formal kang ipakilala sa lahat. Gusto ko, ikaw ang bida sa araw na iyon. Natatandaan mo ba? Noong nakita mo ako sa mall, namimili talaga ako ng singsing noon para sa iyo. Kaso lang, nahuli mo ako kaya hindi ko na naituloy. Pero, noong nasabi ko na sa mga magulang mo ang tunay na nararamdaman ko para sa iyo, nagpunta kaya ako ng Shangri-La. Dahil nais ko talaga bumili ng napakagandang singsing na ibibigay sa'yo sa araw ng party mo na inihahanda ko sana para sa'yo. Ito yun oh. Sabay pakita ni Sylvie ng engagement ring kay Micah. Naluluha namang nakatingin si Lola sa kanilang dalawa. Napakunot noo ang dalaga. Singsing para sa akin? Hindi ba? Ayaw mo nga sa akin noon, tapos ibibili mo ako ng engagement ring? Noon pa man ay mahal na kita. Nahihiya lang kasi akong sabihin sa iyo, baka magalit sa akin ang iyong mga magulang at natatakot akong mangdiri ka sa akin kasi nga, kasing tanda ko lang ang papa mo. Ngunit noong nangulit ka sa akin, ay naramdaman ko ang tunay na pagmamahal mo. Noong linggong hindi ako nagpapakita sa iyo, sinisigurado ko lang ang nararamdaman mo at ninanamnam ko lang ang saya. Dahil sa wakas, hindi na ako matatakot na sasabihin sa iyo kung gaano kita kamahal. Dahil
Narinig ko na sa'yo na mahal mo rin ako. Will you marry me, Maika Ariza? Nakangiti at nakaluhod na tanong ni Silvestre. Parehong nagulat ang maglola sa pag-propose ni Silvestre. Hindi makasagot si Maika. Nanigas ito sa kanyang kinatatayuan kaya tumayo muli si Sylvie at hinalikan sa noo ang dalaga. Saka lamang nagbalik ang wisyo ni Maika noong maramdaman ang init ng labi ni Sylvie sa kanyang noo. Binabawi mo na kaagad ang alok mo? Nang lalaki ang mga mata na tanong ni Maika. Hindi. Nais kong bigyan ka ng malaking engagement party. Ipapakilala kita sa lahat na ikaw ang nais kong pakasalan at doon ko rin isusuot sa iyo ang singsing na ito. Auntie Marini, saksi po kayo sa ginawa ko ngayon ha. Nais ko pong isama kayo sa Pinas para masaksihan nyo rin po ang aming engagement party. Pag-aaya ni Sylvie sa lola ni Maika. Napayakap si Auntie Marini kay Sylvie sa tuwa. Sabay halik nito sa pisngi ng kanyang apong si Maika. Noong gabing iyon ay masayang nakahiga si Maika sa kanyang kama habang ka-FaceTime nito ang kanyang mga magulang mula sa Pilipinas. Samantalang masaya ring nakikipag-usap si Sylvie sa kanyang mga malalapit na kaibigan at event organizer. Ayaw niya nang patagalin ang pagpo-propose sa batang kasintahan. Madaling araw na nang matawagan ni Sylvie ang mga magulang ni Maika dahil busy ang linya ni Marites habang hindi naman sinasagot ni Ramon ang kanyang cellphone. Pare, kanina pa ako tumatawag. Hindi ka sumasagot. Malayo tayo, kaya dito na lamang ako magpapaalam sa telepono. Nais kong hingin ang kamay ng inyong nag-iisang anak. Gusto ko na siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Ayaw ko nang takasan niya pa ako. Ibig kong ako na ang mag-aalaga at magpapatapos sa kanya ng pag-aaral. Alam ni Ramon na mangyayari ang pagpapaalam ni Sylvie na ito, ngunit hindi ito nakaimik at tila nabigla pa. Ibinibigay namin sa iyo ang kamay ng aming anak Sylvie. Alam naming pakamamahalin at iingatan mo ang aming Maika. Si Marites na ang sumagot. Noong inoff na ni Sylvie ang kanyang tawag ay napahagulgol ng iyak si Ramon. Mahal, umayos ka nga. Nagpapaalam pa lamang, humagulgol ka na. Paano pa kaya kung ihahatid mo na sa altar ang anak mo para ibigay kay Sylvie? Sanayin mo na yung sarili mo dahil sigurado akong in less than a year, iba na ang magmamay-ari sa anak natin. Panonokso ni Marites sa kanyang asawa. Ang galing mo namang asawa, pinagtatawanan mo pa ako imbis na damayan. Sabi ni Ramon sabay takip ng kumot sa kanyang sarili. Masayang umuwi sina Maika at Sylvie sa Pilipinas kasama si Lola Marini. Ma, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Ramon noong mapagbuksan ang tatlo ng pintuan. Dinala ako ni Sylvie. Nais niyang masaksihan ko ang proposal niya sa maganda kong apo. Tugon ni Mami Marini. Hoy Sylvie, ayokong tawagin mo akong mama ha? Mother na lang. Pero pwede mong tawaging papa itong si Ramon. Panonokso ni Marites sa kanyang asawa. Napangiti naman ng bahagya ang ina ni Ramon at ang anak nitong si Maika. Kailangan niyo ba talaga ako pagtawanan sa harapan mismo ng lalaking umaagaw ng anak ko sa akin? Pagmamaktol ni Ramon. Pare, hindi ko naman inaagaw itong anak mo. Tutulungan lang kitang mahalin, alagaan at protektahan ito. Seryosong tugon ni Sylvie sabay halik sa noo ni Maika. Isang napakagarbong engagement party ang ibinigay ni Sylvie sa kanyang napakaganda at napakabatang mapapangasawa.
Baby, sa harapan ng iyong mga magulang, ni Lola Marini, mga kaibigan mo at mga kaibigan namin ng iyong mga magulang at sa lahat ng narito, hinihiling ko ang iyong matamis na oo upang pakasalan ako. Maika Arisa, will you marry me? Nakaluhod na tanong ni Sylvie. Oo naman. Buong puso kong tinatanggap ang iyong alok. Magpapakasal ako sa iyo dahil mahal na mahal kita. Nakangiti ngunit naluluhang tugon ni Maika. Nagkatawanan ang lahat ng naroon noong mapahagulgol ng iyak si Ramon. 3 buwan lamang ang nakalipas ay ikinasal na ang dalawa. Hindi malaman ni Marites kung ano ang sasabihin sa kanyang asawa. Pakiramdam nito ay hihimatayin itong si Ramon sa kakaiyak. Sandali nga mahal, hindi ka naman humagulgol nung ikinasal tayo ah. Natatawang sambit ni Marites. Bakit? Gusto mo bang ipagpalit kita? Hindi ba karamihan sa mga lalaking umiiyak sa araw ng kasal nila, asan sila ngayon? Hindi ba nagtaksil sa kanilang mga asawa? Inis na tugon ni Ramon. Ay, kung sa bagay, may tama ka naman dyan. Natatawang tugon ni Marites sabay tawag sa yaya ni Maika. Sandali iya, halika nga dito. Puntahan mo doon si Silvestre. Sabihin mong huwag na huwag siyang umiyak dahil ayokong pagtaksilan niya ang anak ko. Utos ni Marites sa yaya habang nakangiti ito. Natapos ang seremonya ng kasalan nang walang tigil ang paglagos ng mga luha ni Ramon. Hanggang sa resepsyon, tuloy-tuloy ang pag-iyak nito, lalong-lalo na noong naisayaw niya ang kanyang unika iha. Papa, salamat po sa lahat ha. Pero hiling ko po sana sa inyo ay itigil niyo na po yung pag-iyak ninyo. Baka papangit kayo niyan, sige ka. Biro ni Maika. Noong pagkatapos ng party ay pinagsalitang muli si Ramon. Ang tanging hihilingin ko lamang sa iyo, Silvestre, wag na wag mong saktan ang anak ko physically, mentally, and emotionally. Dahil handa akong tumira sa kulungan kapag nangyari yun. Nagtawanan ang mga tao sa tinuran na iyon ni Ramon. Ngunit alam ni Maika, Marites at Silvestre na seryoso ang banta na iyon na binitawan ni Ramon. Kaya tumayo si Silvestre. Ipinapangako ko sa harapan ng lahat ng narito sa mga sandaling ito. Nais ko lang mahalin, alagaan, protektahan itong aking minamahal na asawa. Kaya huwag kang mag-alala, Papa Ramon. Nakangiting tugon ni Sylvie, ngunit seryoso ang mga mata nito. I hope you don't mind if I say that I love you. Kadalasan sa aking naririnig at base na rin sa aking experience, nasa matanda ang totoong pag-ibig. Kaya maghanap-hanap na po kayo ng mas may edad sa inyo. But kidding aside, ang sarap siguro ng buhay at ang saya ng mundo kung ganitong pamilya ang meron tayo. Mapagmahal at very supportive na mga magulang, magalang na mga anak, mapagmahal na kalalakihan at nagpapasakop na mga kababaihan sa kanilang mga asawa. At sana wala na lang talagang mapanghusga, bata, matanda, binabae, o tomboy man ang ating mamahalin, suportahan na lang sana at wag nang magbitaw ng kahit anong masamang salita. Kung meron man tayo nakikita o naririnig na hindi naaayon sa ating panglasa, bakit hindi na lamang natin sabihin ng mahinahon o dili kaya itikom na lamang natin ang ating mga bibig para maging mapayapa ang ating mga buhay. Kung nais natin maging tahimik ang mundo, bakit hindi natin umpisahan sa ating mga sarili? Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa napakagandang kwentong pag-ibig ni na Silvestre at Maika.
At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, paalam!